Magandang gabi kaibigan, maligayang pagdating sa ating lihim na puok ng mga kwento at alamat kung saan ang mga bituin ay parang mga matang nagmamasid mula sa kalangitan at ang hangin ay puno ng bulong ng mga nakalipas. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, hayaan mong ang iyong diwa ay maglayag kasama ko sa pagitan ng mahimbing na antok at panaginip tungo sa mga baybayin ng isang mahiwagang isla. Dito, hindi lamang buhangin at alon ang nililok ng panahon, kundi pati mga kwento, lihim, at alamat na minana mula sa ating mga ninuno. Isipin mo muna ang malamig na simoy ng hanging dagat, ang marahang hampas ng alon sa pampang, at ang mga bituing sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Sa ganitong mga gabi, kapag ang mundo ay tila humihinto, mas madaling marinig ang tinig ng mga diwata, ang bulong ng mga engkanto, at ang kwento ng mga bayanit nilalang na minsan ay namuhay sa mga pulo ng ating bayan. Marahil, sa katahimikan ng gabi, tayo rin ay magiging bahagi ng kwento, tagapakinig, saksi, o marahil ay kabahagi ng hiwaga. Ngayong natutulog na ang mundo at ang isip mo ay naghahanda ng maglayag sa panaginip, samahan mo ako sa isang alamat, isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at ng mahiwagang paglikha ng isa sa pinakamagandang isla sa buong Pilipinas. Ito ang Alamat ng Boracay. Noong unang panahon, bago pa man sumibol ang pangalan ng Boracay sa mapa ng daigdig, isa lamang itong payak at mapayapang pulo na halos hindi pinapansin ng mga naglalakbay sa kabila ng tila walang katapusang dagat na bumabalot sa paligid nito at ng malalambot na buhangin sa baybayin. Iilan lamang ang nakakakilala sa islang ito. Tahimik ang kapaligiran, tila natutulog sa himig ng mga hampas ng alon at huni ng mga ibon. Ang mga punong niyog ay nagkakaway-kaway sa hangin at ang makakapal na gubat ay sumisilong sa mga nilalang na tahimik na namumuhay sa ilalim ng kanilang mga anino. Sa puso ng islang ito naninirahan si Luyong, isang dalagang kilala sa kanyang kasipagan at kabaitan. Anak siya ni Mang Bato, isang matandang mangingisda na halos buong buhay ay inalay sa dagat at kalikasan. Magkasama silang namumuhay sa isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at pawid, nakatayo sa gilid ng gubat at tanaw ang malawak na asul na dagat. Sa bawat araw na lumilipas, magkasama nilang tinatanggap ang hamon ng buhay. Nangunguha ng mga bunga sa gubat, nangingisda tuwing umaga, at nagtatanim ng maliliit na gulay sa paligid ng kanilang tahanan. Tahimik ngunit puno ng pagmamahalan ang kanilang buhay. Si Luyong ay kilala sa kanilang pamayanan kahit kakaunti lang sila bilang isang dalagang matulungin. Wala siyang inaatrasan na gawain, mapapagtulong sa pagtayo ng kubo ng kapitbahay, pag-aalaga sa mga batang iniiwan ng mga magulang na naglalakbay sa dagat o kahit pagtulong sa pag-aani ng niyog at paghahanda ng pagkain sa bawat pagtitipon. Sa kabila ng lahat, simpleng kasiyahan lang ang hinahanap ni Luyong. Ang makita ang kanyang ama na nakangiti at ang maramdaman ang kapayapaan na hatid ng isla. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kanilang paligid, may mga lihim na nagkukubli. Madalas, kapag sumasapit na ang gabi at ang buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga ulap, naririnig ni Luyong ang mga kakaibang bulong mula sa gubat. Minsan, tila may mga matang nagmamasid mula sa dilim, hindi tao, kundi mga nilalang na hindi mo mailarawan
ngunit ramdam mo ang kanilang presensya. Si Mang Bato, bagamat matanda na, ay mahilig magkwento ng mga alamat bago matulog tungkol sa mga diwata ng dagat na pumoprotekta sa isla, tungkol sa mga anino sa gubat na nagdadala ng swerte o kamalasan, at tungkol sa mga lumang tagapagbantay na minsan na ring tumulong sa kanilang mga ninuno. Isang gabi, habang nagpapahinga si Luyong sa ilalim ng punong niyog, natanaw niya ang mapuputing alon na dahan-dahang humahaplos sa baybayin. Tahimik ang paligid, ngunit tila may bumabagabag sa kanyang isipan mula sa di kalayuan. Sumiko ang malamlam na liwanag, parang naglalarong mga alitaptap, ngunit mas maliwanag at kakaiba ang kulay. Hinintay niyang bumalik si Mang Bato mula sa pangingisda, ngunit gabing-gabi na at tila hindi pa siya dumarating. Lalong lumalim ang katahimikan, at ang mga tunog ng gabi ay naging malabo, parang pinapakinggan mo mula sa ilalim ng tubig. Hindi nagtagal, may narinig siyang marahang yabag mula sa kakahuyan. Agad na napatingin si Luyong, pinakiramdaman ang paligid. "Ama?" bulong niya, ngunit walang sumagot. Sa halip, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang balat. Dala ang kakaibang samyo, hindi alat ng dagat, kundi parang amoy ng bulaklak na hindi pa niya naamoy kailanman. Biglang sumiko mula sa dilim ang isang maliit na liwanag. Unti-unting lumalaki at nagiging anyo ng isang magandang babae na tila yari sa ulap at liwanag ng buwan. Natulala si Luyong, hindi malaman kung matatakot o mamamangha. Ngunit sa kabila ng kanyang kaba, ramdam niya ang katahimikan at kabutihang hatid ng nilalang. "Huwag kang matakot, Luyong," bulong ng mahiwagang babae. "Ako si Diwata Mayumi, tagapangalaga ng islang ito. Matagal na kitang minamasdan, malinis ang iyong puso, at dahil diyan, ikaw ang aking napiling maging kaibigan at tagapagmana ng lihim ng Boracay." Bago pa makasagot si Luyong, naglaho ang diwata. Naiwan lamang ang kakaibang liwanag na tila nagsisilbing gabay sa kanya pauwi. Mula sa gabing iyon, nagbago ang pananaw ni Luyong sa mundo. Hindi na lamang pala sila nag-iisa ng kanyang ama sa isla. May mga mata at pusong nagmamasid, may mga lihim na kailangang alagaan at ingatan, at may tadhana na nakalaan, hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong Boracay. Sa paglipas ng mga araw, naging mas mapanuri si Luyong sa kanyang paligid. Bawat alon, bawat dahon, bawat bulong ng hangin ay tila may dalang mensahe, at sa bawat sandaling lumilipas, lalong tumitibay ang kanyang paniniwala na ang kanilang simpleng buhay ay bahagi ng mas malawak at mas mahiwagang kwento. Isang kwentong magpapabago hindi lang sa kanilang kapalaran, kundi pati na rin sa kinabukasan ng Boracay. Sa paglipas ng mga araw, matapos makita ni Luyong ang mahiwagang liwanag at marinig ang malamyos na tinig ng diwata, nag-iba ang ihip ng hangin sa Boracay. Parang mas malakas ang sigaw ng alon sa gabi, at ang mga bituin ay tila mas maliwanag tuwing siya'y nakaupo sa buhanginan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit ramdam niyang may bumabagabag sa katahimikan ng kanilang pulo. Isang pangakong lihim, isang pakiramdam na may bantay ang bawat sandali. Isang gabi, matapos tumulong sa ama niyang si Mang Bato na mag-ayos ng mga lambat sa kanilang kubo, napagpasyahan ni Luyong na magpahinga sa paborito niyang sulok, sa ilalim ng matandang punong niyog malapit sa baybayin. Inilatag niya ang banig at pinakiramdaman ang malamig na hangin at malalambing na bulong ng dagat. Sa mga ganitong sandali,
Nararamdaman niyang para bang inaakap siya ng buong isla, ang mga ugat ng puno, ang himig ng mga kuliglig, at ang saliw ng mga alon ay tila nagiging musika ng kanyang pagkatao. Subalit ngayong gabi, may kakaibang dumadaloy sa paligid. Napansin niyang ang mga alitaptap ay nagtitipon sa isang bahagi ng gubat, nagbubuo ng paikot na hugis na parang sumasayaw sa hangin. Maya-maya pa, isang malamlam na liwanag ang bumaba mula sa itaas. Dahan-dahang lumalapit hanggang sa lumapat sa mismong harapan ni Luyong. Napapitlag siya, hindi malaman kung tatayo ba o mananatiling nakaupo, ngunit tila inakap siya ng isang di mapaliwanag na katahimikan. Mula sa liwanag, unti-unting nabuo ang anyo ng isang nilalang, matangkad, marikit, at tila hinugis sa sinag ng buwan. Ang buhok niya ay umaalon na parang tubig, at ang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Sa bawat hakbang, sumasabay ang mga bulaklak ng gabi sa kanyang paligid, sumisibol sa bawat daplis ng kanyang mga daliri. Ang simoy ng hangin ay napalitan ng mabangong samyo, halong amoy ng bagong putol na damo, ligaw na bulaklak, at alat ng dagat. Luyong, wika ng nilalang, na ang tinig ay parang agos na malumanay ngunit makapangyarihan. Ako si Diwata Mayumi, tagapangalaga ng kalikasan, bantay ng mga isla, at tagapagtahi ng lihim ng Boracay. Matagal na kitang minamasdan. Bata pa lamang ay napansin ko na ang iyong kabutihan, kasipagan, at pagmamahal sa kalikasan at sa iyong ama. Napanganga si Luyong, hindi agad nakasagot. Ang puso niya ay naglalaban sa takot at pagtataka. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, para bang naglaho ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, alam niyang hindi siya napapahamak. Bagkus, para siyang tinatanggap ng isang matagal nang nawawalang kaibigan. Bakit po kayo naparito, Diwata? Mahinang tanong ni Luyong. Dahil ang Boracay ay hindi lang isang isla, Luyong. Isa itong buhay na nilalang na nangangailangan ng tagapag-alaga. Isang pusong marunong magmalasakit at magbantay ng mga lihim ng lupa at dagat. Sa iyo ko nakita ang katangiang iyon, sagot ni Mayumi, sabay hawi sa kanyang mahaba at makinang na buhok. Umupo si Diwata Mayumi sa tabi ni Luyong. At sa isang iglap ay tila sumabay ang mundo sa kanilang pag-uusap. Ang hangin ay tumigil, ang alon ay nagpakahinahon, at ang liwanag ng buwan ay lalong naging maputi at magiliw. Matagal nang bantay ang mga diwata ng mga islang gaya nito, ngunit dumarami na ang mga panauhin mula sa ibang dako. Mga taong hindi nauunawaan ang halaga ng kalikasan at baka balang araw ay sirain ang ganda at lihim ng Boracay. Kaya narito ako, Luyong, dahil kailangan ng isla ng tagapangalaga mula sa inyo, mga tao rin na nagmamahal sa kanya. Naglakbay ang isip ni Luyong sa mga kwentong narinig mula sa kanyang ama tungkol sa mga diwata at engkanto na nangangalaga sa gubat, dagat at bundok. Ngayon, napagtanto niyang totoo pala ang lahat ng iyon. Hindi biro ang responsibilidad na ipinaubaya sa kanya ng diwata. Ngunit sa puso niya, naroon ang pagnanais na protektahan ang lupang kinalakihan. Tanggapin mo ito, Luyong, wika ni Mayumi, at iniabot ang isang maliit na kabibe na kulay ginto. Hanggat nasa iyo ang kabibe, maririnig mo ang bulong ng dagat at magiging gabay mo ako. Alagaan mo ang Boracay, bantayan mo ang kanyang ganda, at huwag hayaang lamunin ng kasakiman ng iba.
Napaluha si Luyong, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kabigatan ng bagong tungkulin at sa galak na napili siya ng diwata. Yumakap siya kay Diwata Mayumi at ang diwata ay ngumiti, hinaplos ang kanyang buhok na parang isang ina. Hindi ka nag-iisa, palagi kitang babantayan, bulong ng diwata. Muling lumamig ang hangin at unti-unting naglaho si Diwata Mayumi. Naiwan ang kabibe na kumikislap sa kamay ni Luyong. Sa gabing iyon, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ng dalaga, hindi na lamang bilang anak ni Mang Bato, kundi bilang tagapangalaga ng lihim ng Boracay. Sa bawat tunog ng dagat at bulong ng hangin, ramdam niyang nariyan lamang ang diwata at nagsimula siyang mas lalong mahalin at pangalagaan ang kanyang tahanan, ang mahiwagang isla ng Boracay. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento kapatid, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-comment mo rin kung taga saan ka at anong kwentong alamat ang gusto mong isunod namin. Ngayon, balik tayo sa kwento. Lumipas ang mga araw at sa bawat pagsikat ng araw, napansin ni Luyong na parami ng parami ang mga bangkang dumarating sa dalampasigan ng Boracay. Hindi na lamang mga pamilyar na mukha ang kanyang nakikita. Sa halip, may mga banyagang mangangalakal na may kakaibang kasuotan, mga mangingisdang may malalaking lambat, at mga taong ang wika ay hindi niya agad maintindihan. Ang dating tahimik na isla ay unti-unting nagising sa ingay ng pagdating ng mga dayuhan. Nagtayo sila ng mga tolda sa tabing dagat at nagsimulang magpalitan ng mga kalakal, kabibe, perlas at isda na kinakalakal kapalit ng mga palamuti, makukulay na tela at kakaibang pagkain. Napahanga ang mga lokal sa mga bagong kagamitan, ngunit sa kabilang banda, unti-unting naramdaman ni Luyong ang pagbabago. Ang mga puno ng niyog na dati malayang nadadaanan, ngayon ay napapaligiran na ng mga bangka at basket ng kalakal. Ang mga mangrove at tahimik na laguna ay hindi na mapuntahan, sapagkat may mga dayuhang namumuwesto roon, gumagawa ng sariling tahanan. Sa gitna ng abala at kaguluhan, isang araw ay napansin ng lahat ang pagdating ng isang marangyang bangka. Kakaiba ito, malaki, may bandila at mga palamuting ginto. Bumaba mula rito ang isang matikas na lalaki na may makapangyarihang tindig. Maringal ang pananamit at punong-puno ng awtoridad ang tinig. Siya si Dato Makisig, kilala sa iba't ibang pulo bilang isang datu na palaging naghahanap ng bagong lupain upang mapalawak ang kanyang kapangyarihan. Sa unang paglapit pa lang ni Dato Makisig sa Pampang, sinamahan siya ng kanyang mga kawal at tagasunod. Tahimik ang mga taga Boracay at hindi alam kung paano siya tatanggapin. Si Mang Bato, na pinakamatanda sa mga lokal, ay lumapit at mahinahong bumati. Ngunit halata sa mukha ng datu ang paghamon. Hindi siya narito upang makipagkaibigan, kundi upang ipakita ang kanyang lakas. Magandang araw mga taga Boracay. Malakas at paangkin ang tinig ni Dato Makisig. Ako si Dato Makisig ng Timog Kanlurang Pulo. Nabalitaan ko ang yaman at ganda ng inyong pulo at nararapat lamang na ito'y mapabilang sa aking kaharian. Mula ngayon, ako ang magbabantay at magpapalago ng Boracay. Nagkatinginan ang mga lokal, hindi malaman kung matatakot o magagalit. Si Luyong, na noon ay tahimik lang sa tabi ni Mang Bato, ay naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang delikado ang nais ng datu at higit sa lahat, naramdaman niya ang pag-aalala ng diwata sa kanyang isipan.
Dahan-dahan siyang lumapit. Hawak pa rin ang gintong kabibe mula kay Diwata Mayumi. Datu Makisig, mahinahong wika ni Luyong. Ang Boracay po ay lupa ng aming mga ninuno. Pinoprotektahan ito ng kalikasan at ng mga espiritu ng isla. Hindi po namin kailangan ng bagong hari. Ang kailangan po namin ay kapayapaan. Ngunit ngumisi lamang ang datu. Hindi sapat ang kabaitan at paniniwala sa mga diwata upang pagyamanin ang isang pulo. Kailangan ito ng lakas, ginto, at utos ng may kapangyarihan. Hayaan ninyong ipakita ko ang aking pamumuno. Kung hindi, maaari kayong mapaalis sa sarili ninyong bayan. Simula noon, naging tensyonado ang bawat araw sa Boracay. Ang mga tauhan ni Datu Makisig ay nagtatayo ng mga kuta sa tabi ng dagat. Pinapaputol nila ang mga punong niyog, binabakuran ang mga bahagi ng pulo, at pinipilit ang mga lokal na magtrabaho para sa kanila. Pinagbawalan na rin ang ilang mga gawain, tulad ng malayang pangingisda at pangunguha ng bunga sa gubat. Unti-unting naramdaman ng mga tao ang pagkawala ng kanilang kalayaan at katahimikan. Sa gabi, nagtitipon-tipon ang mga lokal sa kubo ni Naluyong at Mang Bato upang mag-usap ng palihim. Doon nila inilalabas ang kanilang sama ng loob at pangamba. Si Luyong, bagamat bata pa, ay nagsilbing lakas ng kanilang loob. Hinawakan niya ang gintong kabibe at taimtim na nagdasal kay Diwata Mayumi. Nagabayan sila sa pagsubok na ito. Hindi naglaon, nagsimulang maramdaman ng lahat ang kakaibang galaw ng kalikasan. Ang mga alon ay tila mas nagiging malakas tuwing gabi. Ang mga isda ay nagtatago sa kailaliman at ang mga punong dati puno ng bunga ay tila natutuyo. Alam ni Luyong na hindi ito pangkaraniwan. Para bang umiiyak ang isla sa bagong mga sugat na natatamo mula sa kamay ng mga dayuhan at ni Datu Makisig. Sa gitna ng kaguluhan, may isang liwanag pa ring nagmumula kay Luyong, ang paniniwala na hindi sila nag-iisa. Habang lumalala ang pang-aabuso ni Datu Makisig, lalong tumitibay ang pagkakaisa ng mga taga-Boracay. Alam nilang may mga lihim at kapangyarihan ang kanilang isla na hindi kailanman malulupig ng lakas o kasakiman. Sa gabing malamig at tahimik, muling tumingala si Luyong sa langit. Hinawakan niya ang kabibe at binulong, "Diwata Mayumi, ipagtanggol mo po ang Boracay. Tulungan mo kaming maibalik ang kapayapaan sa aming tahanan." At sa malayong bahagi ng dagat, isang alon ang biglang sumiko. Senyales na ang diwata ay muling gigising at makikialam sa kapalaran ng Boracay. Habang lalo pang tumitindi ang panggigipit ng mga tauhan ni Datu Makisig, lalong dumadalas ang paglalapit ni Luyong sa tabing dagat tuwing gabi. Parang hinahanap niya ang dating katahimikan ng Boracay, ang simoy ng hangin na malamig at malinis, ang banayad na hampas ng alon, at ang malalambot na hakbang niya sa puting buhangin. Ngunit napapansin niyang nag-iiba na ang kulay ng kanyang paligid. Ang dating malagatas na buhangin ay may mga bahid ng itim at maliliit na dumi mula sa mga gawaing itinatayo ng mga dayuhan. Ang tubig dagat ay tila nawawalan ng kinang at ang mga hayop sa paligid ay bihira ng lumitaw. Isang gabi, sa gitna ng kanyang pag-aalala, tinawag ni Luyong si Diwata Mayumi. Tahimik siyang lumuhod sa tabi ng dalampasigan. Mahigpit na hawak ang gintong kabibe na iniregalo sa kanya. "Diwata Mayumi, pakinggan mo po ako. Paano ko po maililigtas ang Boracay? Parang araw-araw pong humihina ang isla at hindi ko na po alam kung paano ko pa kayo matutulungan." Bulong niya.
may kasamang luha. Saglit na naging tahimik ang lahat, parang napigil ang ihip ng hangin hanggang sa unti-unting bumalot ang malamlam na liwanag sa paligid ni Luyong. Sa harap niya, parang sinag ng buwan na nabuo sa hangin, muling nagpakita si Diwata Mayumi. Marikit at malungkot ang mga mata. "Luyong anak," malumanay na wika ng Diwata. "Panahon na upang malaman mo ang totoong lihim ng Boracay, ang dahilan kung bakit kakaiba ang ganda at kapayapaan ng islang ito." Umupo si Diwata Mayumi sa tabi ni Luyong. Ikinuwento niya na noong unang panahon, nang hindi pa nililikha ang Boracay, nagtipon-tipon ang mga diwata ng kalikasan, mga tagapangalaga ng dagat, hangin, apoy, at lupa. Nais nilang maglikha ng isang puok na magiging kanlungan ng lahat ng nilalang na naghahanap ng kapayapaan at pag-asa. Sa isang gabing tahimik at mapayapa, nag-alay sila ng kanilang luha ng kalungkutan at tawa ng kaligayahan, pinagsama sa gitna ng karagatan. Ang mga luha ng pagdadalamhati ay naging kristal na butil, at ang halakhak ng saya ay naging liwanag na pumusyaw sa paligid. Nang magsama-sama ang mga ito, biglang umusbong ang isang maliit na isla. Maputi at pino ang buhangin, malinaw ang tubig, at payapa ang paligid. Ang Boracay ay isinilang mula sa damdamin ng mga diwata, at sa bawat patak ng luha at tawa ay nadaragdagan ang kagandahan ng pulo. Pinagkalooban ng mga diwata ang isla ng tagong kapangyarihan. Ang sinumang may malinis na puso ay mararamdaman ang kapayapaan dito, at ang kalikasan ay palaging sasabay sa kanilang kabutihan. Ngunit may isa ring babala. Ang puting buhangin na iyong inaapakan, Luyong, ay marupok. Kapag narumihan ng kasakiman, galit, at inggit ng mga tao, unti-unti itong magdidilim at mawawala ang taglay na hiwaga ng Boracay. Ang pulo ay babalot ng ulap, at ang dating ligaya ay mapapalitan ng lungkot. Kaya noon pa man, palaging may tagapagbantay ang isla. Isa na ngayon ay ikaw, paliwanag ni Diwata Mayumi habang marahang hinahaplos ang balikat ni Luyong. Napaiyak si Luyong sa bigat ng kanyang natuklasan. Naramdaman niyang hindi pala simpleng buhangin lang ang Boracay. Ito ay kwento ng pagmamahal, sakripisyo, at pagbabantay ng mga nilalang na may malasakit sa mundo. Naalala niya ang mga batang naglalaro sa baybayin, ang kanyang amang masigasig sa pangingisda, at ang mga gabi ng pagtawa at kantahan sa ilalim ng buwan. Napagtanto niyang kung mawawala ang kagandahan ng Boracay, hindi lamang sila mawawalan ng tirahan, mawawala rin ang alaala at diwa ng mga diwata. "Paano ko po mapipigilan ang kadiliman, Diwata?" tanong ni Luyong, puno ng pag-aalala. "Magsimula ka sa sarili mong puso, anak. Ituro mo sa mga tao ang halaga ng isla. Paalalahanan sila ng kabutihang dala ng kalikasan. Sa bawat araw na pipiliin mong lumaban para sa Boracay, sa salita, sa gawa, at sa panalangin, lalakas ang liwanag ng buhangin. Ngunit tandaan, hindi mo ito magagawa mag-isa. Kailangan mong hikayatin ang iyong mga kababayan at huwag mawalan ng pag-asa kahit na anong hirap." Sa mga salitang iyon, muling nagliwanag si Diwata Mayumi, at isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa kanilang tabi. Kasabay ng pag-alis ng diwata, napansin ni Luyong na may mga maliliit na alitaptap na muling naglalaro sa ibabaw ng buhangin, tila nagbabalik ng pag-asa sa kanyang puso. Mula noon, naging mas mapagmatyag at mapagmahal si Luyong sa bawat sulok ng Boracay. Nagsimula siyang magpaalala sa mga lokal na huwag abusuhin
ang lupa, tubig at mga hayop. Bawat araw, ipinapasa niya ang kwento ng lihim ng puting buhangin na ito ay likha ng luha at tawa ng mga diwata at tanging kabutihan ng puso ang makapagliligtas dito sa dilim. Sa gitna ng banta ng mga dayuhan at ni Datu Makisig, tinanganan ni Luyong ang pag-asa. Alam niyang hindi madaling gawain ang magbantay ng hiwaga, ngunit sa kanyang dibdib ay nananalig siyang hanggat may mabuting puso, hindi mawawala ang liwanag ng Boracay. Habang sumasapit ang bawat araw, lalo pang nadarama ni Luyong ang bigat ng mga nagbabadyang pagbabago sa Boracay. Ang dating mga katahimikan ng dagat ay napalitan ng ingay ng mga nagtatayong dayuhan, habang ang mga lokal ay tahimik na lamang na nagmamasid, walang lakas na sumalungat sa kagustuhan ni Datu Makisig. Ngunit, sa gitna ng kaguluhan at pag-aalinlangan, isang hindi inaasahang damdamin ang unti-unting sumibol sa puso ni Luyong. Isang damdaming hindi niya kayang pigilan kahit papilit niyang isinasantabi. Sa mga pagkakataong magkasalubong ang kanilang mga mata ni Datu Makisig, tila may lihim na usapang namamagitan sa kanila na tanging sila lamang ang nakauunawa. Sa kabila ng estriktong pamumuno ng Datu, nakita ni Luyong ang mga sandali ng pagod, alinlangan at paminsang paglalambing ng Datu sa mga batang namamalimos ng isda sa tabing dagat. May mga oras na magiliw ang Datu at mahaba ang pasensya, at dito'y natutunaw ang galit ni Luyong, natatabunan ng hiwagang may halong paghanga. Subalit hindi nagtagal, napansin ni Luyong ang tunay na motibo ni Datu Makisig. Isang gabi, habang lihim siyang nakikinig mula sa likod ng mga punong niyog, narinig niya ang pag-uusap ng Datu at ng isa sa kanyang mga katiwala. Hindi sapat ang likas na yaman ng Boracay para sa akin. Kailangang maging kilala ang pulo na ito sa buong kapuluan. Gagawin kong paraiso ng mga bisita. Hihikayatin ko ang mga dayuhan na dito mamalagi, magtayo ng mga pamilihan at magpakasaya. Malaki ang kikitain natin at magiging tanyag ang aking pangalan. Pagmamalaki ni Datu Makisig na hindi alam na pinapakinggan siya ni Luyong mula sa dilim. Nang marinig ito, parang binagsakan ng langit at lupa si Luyong. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng iniisip niyang kabutihan at kabaitan ng Datu. Naramdaman niyang pinipilas ang kanyang damdamin, ang pag-ibig na palihim niyang iniingatan at ang tungkuling ipaglaban ang Boracay, ang islang minahal at ipinangako niyang iingatan ayon sa bilin ng diwata. Sa mga sumunod na araw, nagulo ang isip ni Luyong. Hindi niya malaman kung dapat pa ba niyang kausapin si Datu Makisig. Madalas niyang subukang lapitan ang Datu upang kumbinsihin itong itigil ang mga plano. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang Datu, napapaso siya ng lungkot at pagkalito. "Patawad, mahal kong pulo," bulong ni Luyong tuwing gabi. Hawak ang gintong kabibe ni Diwata Mayumi. "Patawad kung hindi ko mailaban ang damdamin ko." Isang dapit hapon, nagkaroon ng pagtitipon sa Pampang. Nandoon ang mga lokal, ang mga tauhan ni Datu Makisig at mismong ang Datu. Sa gitna ng pagsasalo-salo, nilapitan ni Datu Makisig si Luyong. "Luyong, napansin kong madalas kang malungkot nitong mga araw. Ano ba ang bumabagabag sa iyo?" tanong ng Datu. May bahid ng pag-aalala sa tinig. Tahimik lamang si Luyong. Pinagmasdan niya ang mukha ni Datu Makisig, ang mga matang tila handang magmahal, ngunit puno rin ng ambisyon. "Bakit mo gustong baguhin ang Boracay?" mahina niyang tanong.
Dahil gusto kong umunlad ang pulo, gusto kong mabigyan ng bagong buhay ang lugar na ito. Sagot ng datu. Hindi ba't masarap makita na kilala ang iyong tahanan sa buong daigdig? Ngunit may kapalit yon, datu, sagot ni Luyong. Kapag masyadong sumobra ang pagbabago, mawawala ang tunay na ganda ng Boracay. Ang puting buhangin, ang katahimikan, ang diwa ng mga diwata, lahat yon ay mabubura kapag pumasok ang kasakiman at yabang. Hindi mo ba ramdam na umiiyak na ang isla? Sandaling natahimik si Datu Makisig. Hindi niya maipaliwanag ang bigat sa kanyang dibdib tuwing naririnig niya ang boses ni Luyong. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Hindi kita nais saktan, Luyong. Ngunit hindi ko rin kayang talikuran ang pangarap kong itayo ang isang makabagong Boracay. Sa gabing iyon, naglakad si Luyong sa baybayin, nag-iisa, humarap siya sa dagat, inilabas ang kabibe, at taimtim na nanalangin kay Diwata Mayumi. Ano ang dapat kong gawin, Diwata? Masakit pong itatwa ang nararamdaman ko kay Datu Makisig, ngunit hindi ko rin kayang talikuran ang pangako ko sa iyo at sa Boracay. Sumiko mula sa tubig ang malamig na hangin. Sa di kalayuan, nagliwanag ang alon at lumitaw si Diwata Mayumi, nakalutang sa liwanag ng buwan. Ang pag-ibig, anak, ay may kaakibat na sakripisyo. Hindi mo kailangang kalimutan ang nararamdaman mo, ngunit kailangan mong unahin ang mas mahalaga, ang kapakanan ng nakararami. Sa bawat pusong nagmamahal, laging may panahon ng pagpili. Iyan ang tadhana ng mga tagapangalaga. Napaiyak si Luyong. Alam niyang may mga pag-ibig na kailangang pakawalan para mailigtas ang mundo ng mga mahal niya. Sa kanyang dibdib, tinanggap niyang hindi niya maaaring angkinin si Datu Makisig. Hindi niya kayang ipagpalit ang Boracay para sa pansariling damdamin, at sa gitna ng malamig na hangin at nag-aalalang mga bituin, nangakong lalaban si Luyong para sa isla, para sa mga tao, at para sa lihim ng puting buhangin na iniwan ng mga diwata. Kinabukasan, pagkarinig ni Luyong sa payo ni Diwata Mayumi, ay hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa unang sinag ng araw, tinungo niya ang mga tahanan ng mga lokal. Bawat isa ay tinapik sa balikat, tinignan sa mata, at binigyan ng lakas ng loob. Hindi maitatanggi ang kaba sa kanilang mga puso, sapagkat ang mga tauhan ni Datu Makisig ay parami ng parami, armado ng mga sibat at tapang na dulot ng kanilang datu. Sa kanilang maliit na kubo, kaagad niyang kinausap si Mang Bato. Ama, hindi ko na kayang panoorin lang habang pinipinsala nila ang Boracay. Kailangang ipaglaban natin ang ating tahanan, ang lupa na minahal ng ating mga ninuno at mga diwata. Tinapik ni Mang Bato ang kanyang anak. Tama ka, anak. Hindi tayo magpapadala sa takot. Ang lupaing ito ay para sa mga anak at apo ng Boracay, hindi para lamunin ng kasakiman ng iilan. Nagpatawag sila ng lihim na pulong sa pinakagitna ng kagubatan, sa lilim ng mga matandang puno ng balete. Dito, nagtipon ang matatapang na tagapulo, mga mangingisdang may matalas na sibat, mga dalagang bihasa sa paghabi ng lambat at mga damo, mga matatanda na may baong karunungan tungkol sa mga lihim ng kalikasan, at ang ilang batang may matatalas na mata at mabilis na paa. Hindi sapat ang ating lakas laban sa mga armas ng datu, sabi ng isa. Ngunit hawak natin ang lihim ng pulo. Hindi nila alam ang daloy ng tubig, ang mga tagong landas sa gubat, at ang galaw ng hangin at alon. Matalim ang tingin ni Luyong,
at may di maipaliwanag na tapang sa kanyang tinig. Tayong lahat ang puso ng Boracay, at kapag nagkaisa ang puso, hindi tatalo ang anuman, kahit datu pa o dayuhan. Habang ginugunita nila ang mga plano, muling lumitaw si Diwata Mayumi, sumanib sa hangin at liwanag ng araw. Mga anak ng isla, aniya, sasamahan ko kayo, palalakasin ko ang inyong lakas, at tatawagin ang mga espiritu ng kalikasan upang magtanggol sa pulo. Ngunit dapat ninyong gamitin ang inyong talino at pagkakaisa, sapagkat tanging sa tunay na pagkakapatiran sumisibol ang kapangyarihan ng mga diwata. Nang dumating ang takdang araw, abala ang mga tauhan ni Datu Makisig sa pagtatayo ng mga kubol at harang sa tabing dagat. Hindi nila namalayan na sa kabilang bahagi ng isla, nagtitipon ang hukbo ni Naluyong, maingat, tahimik, at buo ang loob. Sa utos ni Luyong, gumamit sila ng mga lambat na itinago sa buhangin, mga taling nilikha mula sa ugat ng mga puno, at mga palaso na may lason mula sa mga likas na halaman ng Boracay. Habang nagpapalakas ang alon, nagsimulang maglakad ang mga tauhan ng Datu sa baybayin. Ngunit hindi nila alam na may mga balakid na palang nakabaon sa buhangin, isang maling hakbang, at sila ay matutumba, mahuhulog sa lambat, o madudulas sa mga itinagong dahon ng niyog. Tumakbo ang ilang kabataan, nagtatakbo sa paligid ng kubol ng mga dayuhan. Inililigaw sila sa mga tagong landas ng kagubatan, habang ang mga matatanda ay nagkalat ng mga palasong may lason sa daraanan. Sa gitna ng kaguluhan, bumuhos ang biglang malakas na ulan. Tila ipinatawag ng mga panalangin ni Diwata Mayumi. Ang hangin ay nag-iba ng ihip, naging malakas na parang unos, at ang mga alon ay sumiko sa mga bangka ng mga dayuhan. Pinalubog ang ilan sa kanila. Ang mga punong niyog ay yumuko. Waring mga sundalong pumipigil sa paglusob ng mga hindi taga rito. Ang kalikasan mismo ay naghimagsik laban sa kasakiman. Dumagundong ang tinig ni Datu Makisig. "Huwag kayong umurong, sa akin ang Boracay." Ngunit kahit anong sigaw niya, ang kanyang mga tauhan ay nawalan ng gana. Sila ay natakot sa mga kababalaghan, mga aninong mabilis na naglalaho, mga dagang dagat na biglang sumulpot at kinagat ang kanilang mga paa, at mga ulap na lumulubog sa kanilang paningin, nagbubulag sa kanila sa gitna ng ulan. Sa gitna ng kaguluhan, hinarap ni Luyong si Datu Makisig. "Hindi mo kayang sakupin ang Boracay. Ang kapangyarihan ng isla ay hindi mo madadala sa palad mo, Datu. Ito ay buhay, at tanging mga nagmamahal dito ang pinagpapala." Sa isang iglap, biglang lumiwanag ang gintong kabibe ni Luyong, at ang liwanag ay kumalat sa paligid. Ang mga tauhan ng Datu ay napaurong, natakot sa kakaibang sinag at sa malakas na dagundong ng kulog na tila sumusuporta kay Luyong. Maging si Datu Makisig ay natigilan. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi lahat ng bagay ay kayang angkinin ng lakas at yabang. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa magdapit hapon. Sa huli, nanalo ang pagkakaisa ng mga taga-Boracay at ang kapangyarihan ng kalikasan. Unti-unting umurong ang mga dayuhan at tauhan ng Datu. Iniwan ang isla na may galit at takot, pagod at sugatan, ngunit buo ang loob. Nagtipon ang mga lokal sa dalampasigan. Nagpasalamat sila kay Diwata Mayumi, kay Luyong, at sa kalikasan. Ngayong gabi, tahimik ang hangin, at naramdaman nilang muling bumalik ang diwa ng Boracay. Mapayapa, malinis, at puno ng pag-asa.
Sa pag-idlip ng gabi, bumulong si Diwata Mayumi sa hangin. Ang bawat isla ay may sariling lakas. Hanggat nagkakaisa ang puso ng mga nagmamahal, walang puwersa ng kasakiman ang magwawagi. Sa gitna ng walang humpay na sigawan at hampasan sa baybayin, ramdam ni Luyong ang patuloy na pagod at pagluha ng kanyang bayan. Habang patuloy ang banggaan ng dalawang panig, parang unti-unting nauubos ang lakas niya, ngunit mas malakas pa rin ang kanyang pagnanais na mailigtas ang Boracay sa kasakiman. Sa bawat dagok at sigaw, naririnig niya sa puso ang bulong ni Diwata Mayumi at ang mga hinaing ng kalikasan. Alam niyang dumating na ang sandali ng pinakahuling pagsubok, ang sandaling magpapasiya sa kapalaran ng pulo at ng lahat ng mga nagmamahal dito. Habang lumalapit ang dapit hapon, tila lalong lumalakas ang pag-atake ng mga tauhan ni Dato Makisig. Ang kanilang mga armas ay kumikislap sa ilalim ng namumulang araw, at ang hangin ay puno ng usok, alikabok, at takot. Si Luyong, sugatan ngunit matatag, ay napaluhod sa buhanginan. Hawak-hawak pa rin niya ang gintong kabibe ni Diwata Mayumi. Nilingon niya ang paligid, ang kanyang ama, ang mga kaibigan, at ang mga batang umiiyak at nagtatago sa likod ng mga bato. Wala na siyang ibang magawa kundi itaas ang kabibe, idikit ito sa kanyang puso at manalangin. Taimtim ang kanyang bulong. Halos walang tinig ngunit malakas sa diwa. O mga diwata ng lupa, dagat at hangin, ako po ay nagpapakumbaba at dumudulog sa inyo. Ipagpalit ko na ang aking sariling kaligayahan, ang aking pag-ibig, ang lahat ng pangarap ko, kung ito lang po ang paraan upang mailigtas ang Boracay. Kunin niyo po ako, gawin ninyo akong anino ng isla, basta't huwag niyo pong hayaan na maglaho ang liwanag at ganda ng aming tahanan. Habang nagpapalalim ang dasal ni Luyong, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa dagat, isang malakas na hangin ang dumaluyong sa pampang. Tila may sariling isip at layunin. Ang mga alon ay lumaki, higit pa sa karaniwang alon na kanilang nakita. Umuugong na ang mga puno at ang kalangitan ay biglang nagdilim. Nagsimula ang malakas na ulan. Hindi ulan ng pagkawasak, kundi ulan ng paglilinis, ng pagpapalaya, ng panibagong pag-asa. Ang mga dayuhang mga agaw at tauhan ni Dato Makisig ay natigilan. Hindi nila maintindihan ang biglang pagbabago ng panahon. Ang kanilang mga bangka ay sinimulang tangayin ng alon. Ang kanilang mga kagamitan ay nabasa at pinadpad palayo. Ang ilan sa kanila ay nadulas, natumba, at halos hindi na makatayo sa bigat ng hangin at ulan. Ang mga ibon ay nagsiliparan, tila nagdadala ng mensahe mula sa mga diwata. Lumayo kayo, sigaw ng kalikasan, sa tunog ng kulog at lagaslas ng alon. Hindi sa inyo ang lupaing ito. Ang bawat butil ng buhangin, ang bawat patak ng ulan, ang bawat huni ng ibon ay saksi sa pagmamahal at sakripisyo ng mga tunay na anak ng Boracay. Si Dato Makisig, sa unang pagkakataon, ay nakita ang sarili na walang laban. Ang lahat ng kanyang ambisyon ay napawi ng puwersang hindi kayang tapatan ng sinumang tao. Nagmakaawa siya sa mga diwata, ngunit ang kanyang boses ay tinangay lamang ng hangin. Nakita niya si Luyong, nakaluhod, basang-basa at mahina ngunit nakangiti. Tila handa sa kung anong kapalaran ang kanyang kakaharapin. Sa gitna ng unos, biglang lumiwanag ang paligid. Bumaba si Diwata Mayumi mula sa ulap ng ulan. Kaanyuan ay tila sinag ng buwan sa kalagitnaan ng bagyo.
Nilapitan niya si Luyong at marahang hinaplos ang buhok nito. Luyong, ang iyong sakripisyo ay narinig at tinanggap. Hindi man madali ang landas na pinili mo, ikaw ay nagbigay liwanag sa Boracay at sa puso ng mga tao. Sa bawat haplos ni Diwata Mayumi, naramdaman ni Luyong ang pagbalik ng kanyang lakas. Naramdaman niya rin ang pagluha ng Diwata, mga luha ng pasasalamat at pag-asa. Ikaw na ngayon ang anino ng isla, tagapangalaga ng bawat alon, ng bawat patak ng ulan. Ngunit huwag kang malulungkot, sapagkat sa bawat pagbabalik ng liwanag sa Boracay, ikaw ay magiging bahagi ng bawat ganda, bawat katahimikan, bawat panibagong umaga. Nagpatuloy ang pagulan, at sa pagkalma ng bagyo, tumahimik ang mundo. Nang lumabas ang araw, wala nang bakas ng mga dayuhang mga agaw. Si Datu Makisig at ang kanyang mga tauhan ay napalayas, hindi sa dahas, kundi sa pagkakaisa ng puso at kalikasan. Sa halip, bumalik ang mga ibon, bumangon ang mga bulaklak, at muling nagliwanag ang puting buhangin. Ngunit si Luyong, bagaman na natiling buhay, ay nag-iba na ang katauhan. Siya ay naging anino, tagapangalaga at bantay ng isla, laging nariyan tuwing may bagyo, tuwing may panganib, o tuwing may batang nangangarap sa dalampasigan. At sa bawat gabi, sa tunog ng alon, maririnig mo ang bulong ng Diwata. Hanggat may nagmamahal at handang magsakripisyo, hindi kailanman magdidilim ang Boracay. Pagkatapos ng malakas na unos, unti-unting bumalik ang liwanag sa buong Boracay. Sa unang sinag ng araw na tumama sa dalampasigan, napansin ng mga tao ang malaking pagbabago, parang may bagong buhay na isinilang sa isla. Ang dating magaspang at may dungis na buhangin ay naging mas maputi, pino at malasutla sa bawat hakbang. Ang tubig dagat na dati tila malabo ay ngayon ay kumikislap at malinaw na parang salamin. Bawat isda, korales at kabibe ay mas makulay at maligaya kaysa dati. Tahimik na naglakad si Mang Bato sa tabing dagat. Iniikot ang buong pulo na para bang hindi makapaniwala sa mga naganap. Ang bawat sulok ng isla ay tila pinadaanan ng mahika. Ang mga batang naglalaro sa umaga ay nagtatawanan muli. Ang kanilang mga paa ay hindi na natitinik sa mga basurang dati naiipon sa buhangin. Ang mga kababaihan at kalalakihan ay muling nagtulong-tulong sa pangangahoy at pangingisda. Ngunit ngayon ay may paggalang at malasakit sa kalikasan, dala ng mga aral ng nagdaang unos. Wala ni isa man sa mga dayuhang mangangalakal at mga tauhan ni Datu Makisig ang natira. Sa halip, nagising silang parang panauhin lamang na dumaong saglit sa isang mahiwagang isla. Hindi matandaan kung ano ang sadya ni ang mga masamang balak na kanilang binuo. Bawat isa ay naglakad papalayo, may mapayapang ngiti sa labi at tila nawala ang bigat at kasakiman sa kanilang puso. Sa kanilang pag-alis, hindi na nila binanggit ang Boracay. Sa halip, naiwang lihim sa kanilang alaala ang kapayapaan at hiwagang taglay ng isla. Ngunit higit sa lahat, si Luyong ang tunay na nagbago. Mula sa isang simpleng dalaga na puno ng pangarap, siya ngayon ay naging tagapangalaga ng Boracay. Hindi na bilang isang tao, kundi bilang aninong tahimik na sumasabay sa bawat hampas ng alon. Hindi siya nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng sinumang may malasakit sa pulo. Sa bawat bulong ng hangin, sa bawat alingaw-ngaw ng alon, nariyan si Luyong. Nagbabantay, nagtuturo,
at nagbubukas ng puso ng mga tao sa tunay na diwa ng Boracay. Tuwing may batang lumalapit sa baybayin, nagtataka kung bakit napakaputi ng buhangin. Maririnig nila sa bulong ng hangin ang kwento ng sakripisyo at pagmamahal. Ang buhangin ay luha at tawa ng mga diwata, pinaputi ng kabutihan at pinino ng pag-asa. Bulong ng hangin na parang tinig ni Luyong at ni Diwata Mayumi. At kapag may nagtatangkang abusuhin ng pulo, bigla na lamang magdidilim ang langit, lalakas ang hangin at mahuhulog ang ulan, parang paalala na may aninong nagbabantay, hindi mapapatawad ang kasakiman. Minsan, sa katahimikan ng hating gabi, dumarating si Diwata Mayumi sa gitna ng isla. Nagpapasalamat siya kay Luyong, binibisita ang mga taniman at nilalaro ang mga isda sa dagat. Magkaakbay silang naglalakad kahit walang nakakakita at sabay nilang binabantayan ang Boracay, ang kanilang tahanan, ang kanilang ipinaglaban. Sa paglipas ng mga taon, naging sagisag ang Boracay hindi lamang ng kagandahan, kundi ng tunay na pagmamahal at sakripisyo. Dumarayo ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng kapuluan, dala ang mga kwento ng hiwaga, kababalaghan, at kabutihang di maipaliwanag. Ngunit sa bawat dumarating at umaalis, lagi nilang natututuhan ang tanging aral ng isla. Hindi lamang biyaya ang Boracay, kundi isang paalala na ang ganda ay dapat binabantayan at pinapahalagahan. Sa bawat dapit hapon, nagkakatipon ang mga tao sa tabing dagat, sabay-sabay na umaawit ng mga lumang awitin ng pasasalamat. Habang nilulubog ng araw ang kanyang ginto sa kanluran, sumasayaw ang liwanag sa puting buhangin, parang pagpupugay sa mga diwata, sa mga bayani, at higit sa lahat, kay Luyong na nag-alay ng lahat para sa Boracay. Ngayon, tuwing titigil ka sa baybayin ng isla, huminga ka ng malalim at pumikit, mararamdaman mong parang may bisig na yumayakap sa iyo, may bulong na nagbibigay tapang, at may liwanag na nagpapalalim ng iyong pagmamahal sa kalikasan. At kung sakaling maligaw ka sa dilim, itaas mo lang ang iyong panalangin, sapagkat nariyan si Luyong, ang aninong tagapangalaga, kasama ang mga diwata, handang gumabay at magtanggol hanggang sa wakas ng panahon. Simula noon, ang Boracay ay hindi na lamang isla, isa na itong buhay na alamat, bantay ng mga diwata, sagisag ng kabutihan ng tao, at ilaw ng pagmamahal na hindi kailanman mamamatay. Kaibigan, sa bawat gabi ng ating pakikinig, naway dala natin ang mga aral ng mga alamat na ang tunay na kagandahan ay nanggagaling sa puso at ang kapangyarihan ng sakripisyo ay laging nag-iiwan ng bakas tulad ng puting buhangin ng Boracay. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kang mahimbing at mangarap ng payapa dahil sa mundo ng mga alamat. Laging may liwanag ang gabi. Ito ang alamat ng Boracay.